Magandang umaga po sa lahat ng mga ka-farmers. Nandito po tayo ngayon sa farm ng Kalipa para sa part 2 na interview natin kay Brother Omar Dumasil dito sa kanyang mga tinanim na mulberry. Malalaman natin itong mga mulberry kung anong variety ito na kanyang tinanim para matanong natin si Brother Omar kung paano ito tinanim at alagaan. Dito si Brother Omar. Magandang umaga, brother. Magandang umaga po, Brother na Jeffrey. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salamat, brother. Ngayon, yung part 1 natin ay napag-usapan natin yung citronella. Ngayon, natapik doon sa part 1 yung pagtatanim ng mulberry. Ngayon, pwede mo kaming maturuan para mayroon yung nating ng mga nanonood ay mayroon ding matutunan na ideya kung paano ito palalaguin, itong mulberry. Ito pala, brother, itong mga mulberry mo, nalalaman ko kasi nitong sa mga nagtitinda, ito ay mahal yung cutting niya. Siguro bago mo ito nakaparami dito sa yung farm, malaman natin kung saan to galing yung mga binhi mo nito. Ito pong mulberry ko ay sa ngayon, ang inumpisahan ko dito ay 300 puno na binili kong cutting na may tubo na. 150 po ang bili ko kada isang cutting. Pero sure na po siyang buhay. Ang mangyayari po pala, binili mo yung cutting ay nasa pating bag na siya, ay buhay na. Opo. Maganda pala yung ano. Bali, mga ilang buwan na, brother, kanina sa kwento mo na magti 300 na itong naitanim mong mulberry. Kung susumayin natin yan, kung sa 150 yung halaga ng isang pananim, ay mahal-mahal na rin yun. Siguro malaman natin kay brother bakit na pa rin. Ano ang diskarte mo, brother, doon sa nabili mong pananim ng mulberry at napalawak mong ganito? Pagkatapos po na nakabili ako ng 300 na pantanim, pagkatapos nun nakikita ko na nagbubuhay na at bala kong magpalago pa kasi bala ko itong gagawin mulberry plantation, itong party na to hanggang dun sa baba, ay tinuruan ako nung pinagbilihan ko nito kung paano ako magpalago. Total na muhunan na ako na magpapalago ako na dito ko na siya kukunin. Tinuruan ako magkating, tinuruan ako magpatubo, at tinuruan ako magpabunga. Ayon sa kaalaman ng lahat, itong mulberry ay nakakausap siya kung kailan siya mamunga. At ibabase mo doon kung kailan mo kailangan. Sa madaling salita, kung mayroong kang bisita na isang buwan pa ngayon darating, magpapabunga ka na. Para pagdating nung bisita mo, ay makita niya maraming bunga. Ay, maganda pala itong mulberry. Hindi pala yung dito kasi sa Bicol o saan man na lugar, kasi yung mga prutas ay may tinatawag na seasoning na panahon na pagbubunga ng mga prutas. Ito pala ay parang napapag-utusan nitong mamunga yung mga mulberry. Ito pala, brother, yung purpose mo pala nito ng mulberry, doon sa usapan natin sa part 1, ay plano po pala dito na yung farm mo ay magawa ka ng yung parang tourism, yung magagawa ka ng swimming pool. Opo, may resort po ako sa baba na inaayos, at ito po ay bala kong pick and buy. At bawal po ang damit ng ganito sa damit ko, dapat nakasando lang. Yung kukuha yung bibili. Yung mamimitas. Yung mamimitas, siyang mamimitas at kikuluin, yun ang pagbabayad. Opo. Ay magandang purpose. Pick and buy. Ngayon, brother, yung kanina na nakwento mo, na nung nabilihan mo, itinuro sa iyo yung paano ito alagaan, paano pabungayin. Ngayon, baka pwede natin dito maturuan para makita yung nating mga viewers kung paano siya pabungayin yung mga mulberry. Okay po, ito po ay nakikita nyo, wala po siyang bunga. Opo.
lipat po tayo dun sa isa, brother. Kasi hindi ko pa ito papabungain. Ito po ay, kung gusto mong pabungain, ito po ang sample ko sa inyo. Kanina kinausap ko na to. Napapabungain ko siya, kaya dito ako pumunta. Pero, yung pagpuputol, casual lang. Yung pagkakausap sa kanila, tinuturo ko lang, yung kakausapin sila kung paano sila mamunga, ay pagdirektang pumupunta sa akin yung tao. Opo. Bali na pabunga ka pa lang kung mayroong sakaling mga bisita o may nag-order. Opo, ito po ay sikreto ko. Ngayon po, dun po sa pagputol, ganito lang po siya pataas. Ganito po. Ka-farmers, tingnan natin yung Ganyan po siya. discarding ni Hindi po brother. pwedeng pasalubong. Kasi nasasaktan po siya. Parang yung hibla ng ano niya, parang Oo. hindi bumaba. Oo, ganito po siya. At yan po ay, ito po ay after 1 week, tutubo na po siya uli at lahat po ng tubo niya ay may bunga na. Doon na siya magsimula magbunga. Opo, after 1 week. Sige. Oh. Tapos pupunta po dito tayo sa running to 2 weeks na ngayon. Ito po yung pagpapabunga at lilipat tayo dito sa kabila. Yung after na naputulan mo ng Opo. dahon, Opo. lipat tayo dito sa... Ito po siya yung papunta na sa 2 weeks. Okay. Oo, yan po, may mga laman po siya. Maganda nga. At sariwa po yung sanga kasi magto 2 weeks pa lang siya pinutulan. Diyan pala magsisimula, yung palang panibagong sibol, doon pala magmumunga. Opo, ayan po siya, oh. Ayan po siya, oh. Ayan po. Ngayon, yung maliliit, kahit hindi mo putulan, naiinggit siya dun sa malaki na pinutulan, namumunga na rin siya. May pagkainggitera to. Kaya pag magayon ng namimitas palagi, gagayon din siya. Parang patatamis din yung ano. Oo. Ito po yung 3 weeks. Ito na yung mga 3 weeks na... 3 weeks po. Namumunga na. Opo, ayan po, oh. Ayan po siya. Bunga na siya. 3 weeks na po ito. At 100% pag isang buwan ay hinog na to majority. Yan kukunin. Opo. Pero ngayon pwede nang pitasin, pwede nang tikman. Meron po dyan matamis, parang honey. Meron po siyang tamang-tama sa panglilihi. Yung mga naglilihi na dyan, pwede pumunta dito, libre po sa naglilihi. Basta yung ano, yung kukuha, siya na rin yung kikilon at bibilihin. Opo, ito po siya. Ang Marberry po, para po sa lahat, hindi po siya seasonal. Sumusunod po siya sa amo. Yun na parang napag-utusan. Opo, parang napag-utusan nga, parang nakakausap. Dito po banda sa baba, tingnan nyo po. Malawak po yan, saka dun sa taas. 300 puno inumpisahan ko, pero sa ngayon, halos mapupuno ko na yung 1 hektarya. Tama. Maganda pala ito, brother. At meron ako dito nakita, ito. Ayan po, mga customer po yan. Mga honeybee na natitira dito. Parang kumakain na dito yun sa mga mulberry. Opo, yung overripe, yung honeybee. hinog na, kinakain yan. Marami po dito yan sa farm ni brother. At marami po yan dun sa baba, lalo na po sa kuiba. Brother, bibidyo muna ako doon sa mga iba mong mga... Sige po, maraming salamat, brother. Mulberry mo na itinanim. Ito po, mga ka-farmers, yung mga mulberry niya. Brother, matanong lang, halimbawa kung sakaling may bibili sa iyo nitong mga cuttings, ay handa ka ba magbenta nito? Ano po, handa po ako magbenta nito bukod sa mabawi ko yung puhunan ko. Pangalawa, pangarap ko rin na lumago ito, hindi lang sa akin. Kahit paano, hindi man direktang makabigay ako ng tulong doon sa pamamagitan nito, parang tulong na rin kung magkakagawa ng hanabuhay yung isang tao. Para sa kalaman ng lahat, ang 1 kilong Marberry ay 400 kahit mag-online kayo. Ang kilo niyan? Ang kilo po. Ang Marberry juice po ay maghanap kayo sa Naga. Sa SM meron na po 120 ang 1 cups. Ito, brother, halimbawa magpatubo ka nito, halimbawa may nag-order. Ano ang bintahan nito? Yung direct cutting o pinatubo mo na doon sa polyethylene bag? Yung buhay na siya? Upam, kung halimbawa po, depende sa nag-order. Depende sa pinag-usapan. Kung gusto mo, ikaw na magpabuhay, siya na, mura-mura. less amount yun. Pagka gusto mo naman, sure nang mabubuhay siya, ako na magpatubo,
magkaiba ng presyo yun. Maganda. Ito po ang 100% na mangyari. Pag marami kang kinuha, may discount ka automatically. Dito po yan, kanilang mga tanim dito sa Calipa Farm. Dito po yan sa barangay San Vicente, Pamplona, Camarines, Zone 7. Zone 7. Yung pong gustong nangangailangan ng mga pantanim na mulberry, ay marami po dito kay Brother Omar. Matanong na brother, ano pala tong variety mulberry mong ito? Bali yung nandito ko ay tatlo. Ito po ay foreign variety rin to. Bagaman ito po yung para sa pang-consume ng tao. Ito pong isang variety ko ay foreign din, kaya lang mas matamis po yan, kaya lang maliit siya. Yung mga bunga? Maliit yung bunga, mas matamis, pero ang pinakakailangan dyan yung dahon. Bakit mo sabi brother mahalaga yung dahon? Ito po ay ginagamit panghalo sa pagkain ng hayop. Paggagawa ng feeds, kasama po ito. Parang dudurugin mo, ihalo mo sa feeds, Opo. papakain. Doon po sa taas, yung taniman ko doon sa taas ay meron po akong binhi na Chiang Mai. Yung Chiang Mai ko po ay yun ang pinakamahal sa lahat at ayaw ko na may basta-basta lang kumukuha kasi may proseso siya, mahirap siya buhayin, pero siya yung pinakamahaba at pinakamasarap na mulberry. Chiang Mai, galing po siya ng China. Mga kabidyo, mga kaparmers, pasensya po, nandun po yung sa kabilang yung Sa taas po, taas dun po. lugar, yung pinikwento niya ay malayo po tayo kaya hindi tayo makakuha ng video niyo kung anong klaseng bunga. Pero kwento ko na lang po rin sa inyo, nakita ko na po yun, mahaba yung bunga niya na mulberry, na matamis po yun. Ito po yung mga mulberry ni Brother Omar na ito pa pala brother, para mas maganda. Ginagamitan mo ba ito ng spray at fertilizer? Dito po sa akin, lahat po ng tanim ko totally bawal po ang spray, bawal po ang synthetic fertilizer. Dito po sa akin organic. Yun lang mga kaparmers, maraming salamat sa inyong lahat. God bless po. Maraming salamat.